Kasama namin kayo. And guys, later, even yung speaker po natin, although meron naman tayong meron tayong pag-uusapan, may prepare ako. Yung speaker natin is mag-share ng something na technical, which is paano ba ako mag-a-upsell? Kasi dito yung parating ang concern, parating na lang ang napapapayin mo is associate package. Kung hindi silver, puro coppers. Pwede bang type 1? So you have to make sure na matapos mo yung training today kasi tuturuan tayo kung paano mag-upsell. Ano ba yung mga dapat sabihin, hindi dapat sabihin. And dapat guys, mag-take notes ka. Guys, sa lahat ng training, always make sure na nag-take note. Tita Anisha, kung mahina signal mo, okay na to? Okay ka? Narinig mo? Kaya mo? Hindi, okay na to. Tuloy-tuloy ko na. Guys, palakpakan naman natin si Mentor Anisha. Siya talaga yung host, pero just so happen na hindi siya makapag-host gawa ng dami. Nasa labasan pa siya ngayon. So, okay lang. Doesn't matter. Okay. Guys, kapag later lumabas na yung trainer natin, gusto ko sana mag-take note ka. Kasi yung mata-take note mo, most probably, yun lang yung ma-apply mo. I don't believe na napakinggan mo tapos kaya mo agad i-apply. Kung ano yung sinabi niya, masasabi mo agad sa client mo. Naniniwala kayo doon? Sabi nga, ink is always better than think. Ako nga po dati nag-start ako kahit jokes until now. Pag meron po ako napakinggan na sobrang lapit na speaker, kahit joke sinusulat ko. Tapos yung mga story nila, sinusulat ko yun. Story of a frog, story of the horse, story of the army. May mga ganun, tapos dinenote ko siya. Kasi para pagka may training ako o kaya kapag meron akong client, masasabi ko. So ganun dapat tayo mag-display ng intentionality with regard sa atin pong business. Ayan. Okay. Pwede bang mag-type 1? Kasi I believe, ano na rin tayo dito eh. Almost full recorded naman na to. Pwede bang mag-type 1? Lahat ng nakabenta last 3 weeks. Sige, kung nakabenta ka ng barley, type 1 ka. Type 2 naman if nakapagpa-pay-in ka. Sige. Be proud. Type 3 if natuto ka. May mga natutunan ka kasi kakausap mo ng client, required magpasa. Tapos ang kulit ng champion mo. Di ba? Parang, ay, kailangan palang magpasa. So, natuto ka tuloy mag-talk. Yung tipong hindi ka nakapag-produce ng client, nakapag-produce ka ng client. May mga nakikita ko ng 1, 2, 3. Type 1, 2, 3 kung nakabenta, nakapagpa-pay-in, at nag-grow ka for the past 3 weeks. Kasi bakit mentors? Bakit I just want to seal on yung cut-off po natin. Next Saturday is our Ignite event. Familiar na kayo doon? So next Saturday, June 7, magkakaroon po tayo ng Ignite event. Open to for all limitless attendees. Ulitin ko ha, open to for all limitless members. Pero doon i-recognize kung sino yung mga kumita for the whole month ng May. Okay, so wait lang. Share din ako ng screen. Take note nyo na muna ito ha. Ay, hindi pala ako makashare ng screen. Ayan. So let's appreciate kung may mga downline ka, if building ka, if nakahit ng Hong Kong, sama pala dito yung travel incentive, pero may list naman na nila ako. Waiting na lang ako sa artist na ma-produce yung posters. So ito, if in the time frame na May 5 to June 2, so May 31 pa lang ngayon, di ba? Send your weekly income. Kung naka-give me 5 ka, state mo din doon. Naka-just for you ka, state mo doon. Nag-mover ka, state mo doon. Nag-rank up ka, state mo doon. So even yung mga nag-rank up from copper to bronze,
from bronze to silver or copper to silver or silver to gold. Include yan. Kasi lahat po yan ay recognize natin. Saan? Kailan? This June 7. Okay? So, bakit natin kailangan gawin to? Kailangan natin makita and at the same time, you can also use this recognition somehow for your downlines na mas... Kasi, ay si Ate Jonah nakita ko kanina eh. Si Mentor Jonah may mga downline siya. I think, ano yun, 90-day burn yun eh. Ang sabi yun sa downline niya, sis, mag-rank up ka, pwede from silver to gold kahit hindi ka magbayad by hard work. Familiar na kayo dun sa part na yon? Yung pwede maging from silver, magiging gold ka by hard work kahit hindi ka nagbabayad. Pwede, di ba? Wala lang just for you. Pero, with that, yung downline mo na hindi active, ay pwede pala yun, mag-activate yun. Kasi magkaka-direct siya eh. So, pwede mo yan sabihin, kung hindi mo nagawa this May, gawin mo ng June. Para at least, even yung mga hindi man part ng PTP, o hindi makasali sila. Tapos, we are open if ever po may mga downlines po kayo na gusto nyong pasalihin ng program natin, feel free, message me directly. Or, message your champion para itap ako. Okay po? Ayan. Si Mentor Junafe, talaga? Mentor Junafe, oh, wag niyo na i-type dyan. Pero I think marami sa atin, yung mga nag-rank up from silver to gold, from gold to platinum, and even mga rank up to sapphire. I hope na meron, kahit na konti lang yung month of May natin. Ayan, wait lang. Share pa ako ng screen. And yung assignment pala na to, napunta muna ako sa announcement guys ha. I hope na may nag-screenshot or nagno-note para kung in case dun sa sa GC nyo ng PTP monitoring kasi may mga mino-monitor ako. Yan sila Rap, sila Rochelle. So kung gusto mong matuto somehow sa business natin, para kang secretary, yung notes mo ipasa mo sa GC nyo. Okay lang ba if gagawin mong habit 'yon? Sindi yung willing gawin 'yon. Yung notes mo ipapasa nyo sa GC. You have to make it your habit. May announcement, assignment, anything. Pasa mo sa GC. And it's a good habit. Pansin nyo pagka umattend ako ng mga training, parating may notes. Sinisend ko yan sa mga GCs. And it's a habit na meron ako ever since nag-start. Hindi naman ever since nag-start. Simula nung 2019 na talagang sineryoso ko na sa IM Worldwide. So yung How to Hit the Sapphire, magbibigay lang ako ng onting extension. Kasi po, I think hindi na-announce to ng maayos. Pero please pass it sa GC natin sa second wave PTP na yung assignment na to is ayan, pwede magpasa until June 2. Ulitin ko ha, until June 2. Yung assignment, make sure na mapasa mo sa upline, sa sa champion mo. Kasi pagka hindi niya nasama yan, hindi ka ma-recognize for the raffle. Okay, and then yung raffle po natin, so June 7 pala, ito. So ready na ang speaker natin at sobrang excited ng speaker po natin. So he's Mentor Rafael Sunga. He's the owner of IBC Pampanga. Nandun ang Team Blast today. Black Camaro Achiever, Diamond Elite Executive at nakakatuwa speaker natin this coming Saturday. Sino dito yung mga na-experience ng mag-network before or mag-join sa networking or mag-crypto, mga ganyan? Pwede bang mag-type 3? Dyan siya galing. Pero na-experience siya naman scam, na-experience siya mang scam. Hindi niya intention, basta pwede niya ikwento yun eh, pero at least meron kayong backstory kasi nakakwentuhan ko to eh. So sabi niya sa akin, Mens, grabe, trauma lang yung dinanas ko doon. Kasi yung mga napag-join nila, nagsara yung kumpanya, binayaran nila at milyon-milyon. Nakakarinig na kayo ng ganong kwento. Kaya nung napasok siya sa IM Worldwide, pwede pala kumita ng malaki sa legal na paraan. Yung alam mong pangmatagalan. Kasi pwede ka naman talaga kumita ng mabilisan sa labas eh. Tama, ang dami dyan, kaya lang mabilis din mawala. So question, tanungin kita,
Ano gusto mo? Yung panandalian, pang matagalan? Bang ganda ng bangs ko, di ba? Oh. Okay, so siya yung speaker po natin and you can ask questions. Prepare ka ng mga questions para pagka Saturday, mabilis lang siya makapag-share and makahingi tayo ng tips sa kanya. Kasi I believe first time niyang mag-network. Dati kasi refer, yun yung ano eh, pero hindi siya nag-network. Ngayon kasi nag-build siya ng grupo. Okay, and yung raffle po natin, so ito yung first batch ng raffle natin. Um, there will be one winner of 15,000 pesos, 10,000 pesos, and dalawang winners ng 5,000 pesos. So you have to make sure na makapag-send po sa PTP page ng requirement. So ipopost ko to lahat, dalawa yung ipopost ko para at least hindi ka maligaw, dalawa yung ipopost ko, magkaibang page. Wait lang ha, baka maligaw ka eh. Okay, wait. Documents, whiteboard. Okay. Dalawang page yun ha. Yung income sa top limitless, wait lang. Para at least tama ako. Yan. Ito yung name ng page. Limitless top earner page. Okay. Diyan isa-send yun sa income. Tapos, yung sa raffle, dito naman isi-send. Okay. Path to prosperity PTP. Malinaw? Question. May question kung saan mag-send. Huwag saan yung pag-interchange ha. So, kailangan matutunan mo yan din ngayon. So, dito yung mga income, kung nag-mover, nag-give me 5, nag-just for you, yan dito. Tapos dito naman yung sa raffle natin. Malinaw po? May question? Okay. Mukhang walang question. Naintindihan ba? Type 4 nga if naintindihan mo. Okay ha, walang maliligaw. Parang nakaraan, sabi sa akin, Mens, ano? Dapat kasama ako sa raffle, ba't hindi ako nasama? Eh, kaya pala hindi nasama. Sa ibang page, nag-send. Okay? Mens, sabi nung iba ganito. Mens, kasi ang dami-daming page. Kaya nga, pinoprovide ko yung link. Pansin nyo, parang sa buong, di ko alam kung nagpo-provide ng Blast at Titans pero pansin ko, limitless lang nagpo-provide talaga ako ng link para i-click mo na lang kung saang page. Nilalagay ko yung title ng page tsaka yung link para pagka-click mo, lalabas na yung page tapos doon ka na mag-send ng message. Okay? And, so yon. And guys, sino dito yung mga hitting ng Singapore? So you have to make sure na makapag-maintain. Lahat po ba nakapag-maintain na? Okay lang po ba if i-chat mo yung mga downlines mo tapos i-ask na mag-maintain sila? Kasi yung maintenance para sa hindi nakakaalam, okay. Okay to oh. Yung maintenance nawabawasan ng 25%, 25% ang nawawala if 3 months hindi nakapag-maintain. 50% ng waiting points nawawala pag hindi nakapag-maintain. 75% ng waiting points nawawala pag hindi nakapag-maintain ng 9 months. And then, wala nang natitira pagka 12 months. Hindi nakapag-maintain. So, dapat monthly nakakabili ng product. Kasi po, even yung yearly incentive, alam niyo mga mens, no? O, sige, para at least sa mga bago dito. Magmintis ka lang ng isang buwan na walang maintenance, yung yearly incentive, hindi ka na credible. Okay? Sa mga naghahabol ng top, magmintis ka lang ng isang buwan na below 9 boxes ng barley yung pinurchase mo, hindi ka nakasama sa top earner.
ng buong I Am Worldwide. So nakaka-regret siya kasi na-experience po namin. Sino dito yung mga nandun na nung hindi kami part ng top earner ng I Am Worldwide? That was 2023 ata. Yung tipong ang lungkot namin kasi parang lahat nag-expect na umakyat sa stage yung Team Limitless pero meron isang buwan na 8 boxes lang yun na-maintain ko. Hindi nag-top ang Limitless. So, yan. And padamihin, dumadami tayo. Dumadami tayo. So, proceed muna tayo while waiting sa technical speaker natin later, no? Wait lang. Amazing morning, Mentor Tess. Andyan pa ba kayo? Gising pa naman? Hindi pa tulog? O guys ha, this could be a reminder for many, pero baka dun sa iba, bago to. So, guys, almost half of the year na. Actually, tapos na yung May. So, half of the year na, June na. July, August, and then lalabas na si Jose Marichan. Pagpasok ng September. Tapos, pansin niyo ang bilis ng araw, no? Sino dito yung parang bilis na bilis ka sa araw? Parang, hala, June na? Hindi mo mamalan sabi ni Mentor Rosalie, di ba? Mentor Rosalie, magkakasama lang kami last, I think may mga Christmas events kami pinagsamahan dito ni Mentor Rosalie. Tapos sila Mentor Arlene, parang, uy, isang taon na yung nakalipas. Oo, ganun lang kabilis ang oras kapag nag-network ka. Ulitin ko ha, ganun lang kabilis ang oras pag nag-network ka. Mabilis lumipas, pero pwede ring maging mabilis yung success mo kung bibilisan mo or maging mabagal kung hindi ka magiging aggressive. Kasi the difference between us and employees, ang empleyado kasi, kahit mag-bare minimum effort yan, kikita. Tama po ba? Tama ba? Ang empleyado kahit mag-ML, kikita. O lalo na kung ano, kung hindi ka naman nakikita ng boss mo, nandadaya ka dun, pero wala, talaga. Okay, so hindi ka, kikita ka, pero alam mo na yon sa business natin, hindi siya applicable. Sa business natin, what will only apply, okay, is effort equals income. Especially kapag nagsisimula ka mag-build. Hindi pwedeng gusto mo ng malaking income pero ayaw mong malaking effort sa simula. Okay po? Yan. Hmm. Okay. Your enemy in achieving your goal is distraction. Siguro mataas yung chance kung ba't hindi mo na-achieve yung Hong Kong. Na-distract ka somewhere. Kailangan mo kailangan mong aminin eh. Pag hindi mo kasi inamin, pag nag-in denial ka, ma-frustrate ka. Tapos baka sisihin mo pa si I Am Worldwide. Sabihin mo, si I Am, ang taas ng requirement, eh ang baba na nun ha. So, dito ka kailangan maging matalino. Is kailangan matutunan mong alamin kung ano yung nagpapabagal sa'yo. Kailangan mong matutunan alisin kung ano yun. Kung hindi man alisin, kailangan bawasan yung oras doon. Okay, pwede bang mag-type ka ng example ng isang bagay na nagpapabagal sa'yo sa business? Sige, no judgment. Sige, type mo lang dyan. O, honest to goodness, tayo naman yung magkakasama dito. Sa akin, TikTok. Nakakain ng oras, nagulat ka, 2 hours ka na nagti-TikTok, di ba? Mga social media platforms. Yung akala mo nag stalk ka na magpo-post ka, tapos nagulat ka na lang, naging follower ka na lang, di ka na nakapag-post. Di ba? Yung mga ganyan. Sige. Ito, Sockmen. Excuses. Sino-sino pa? Sige, type mo sa comment section. Reels. Wow, FB. Ah, panonood ng mga short videos.
Typical ito problema to ng mga full-timers. Yung mga part-timers, ano kaya yung typical na distraction? Ayan, ano yung MD? Sabi ni Mentor Salvacion, tamad. Grabe naman yung iniwan ng jowa, Mentor Ann. Or ato pa, distraction nagka-jowa. Means, ang dami kong nakita sa I Am Worldwide. May kilala kayong ganyan? Nung hindi siya nagka-jowa, grabe pa ganun, no? Nung nagka-jowa siya, means talaga, nawala. Tapos nung tinatry niyang i-recover yung, yung momentum niya, hirap na hirap siya. Tapos end of the line, nag-quit na lang siya kasi napagod na siya. I-recover. Pero sabi ko sayang kasi momentum mo, tinigil mo. Okay. O yung iba ito, distractions, kumita ng malaki. Nag-give me five, nag-just for you. May kilala kayong ganyan? Nagkabenta. Pwede rin isang distraction yun, yung na-relax. Ang problema. So, problema sa family. Sino ito yung may problema sa family? Pwede bang mag-type 1? Mga mens, normal yon. Hindi natin sasabihin sa iyo na, hindi dapat, wag mo isipin yung problema. Normal naman may problema. Pero kailangan matutunan mong ihiwalay yung problema pag nagnenegosyo ka na. Isipin mo yung sarili mo na parang empleyado. Um, Meron ako nakausap last time. Mens, hindi na ako pinapansin ng pamilya ko. Nung nag-start akong mag-network, sabi ko sa kanya, try mo kumita ng malaki, tapos bigyan mo ng pera si papa mo, papansinin ka na niya. Tama po ba? Ewan ko lang kung di ka pansinin ng magulang mo, na nine-negative ka nung kumita ka. Ewan ko lang talaga. Minsan kaya ka lang di pinapansin kasi di ka kumikita eh. So yun, possible yung iba distractions ng ganyan. Yung iba naman naging distraction nila TV, Netflix. Ah, yan pa. Sa work, heartbreak. Grabe naman, pasakit naman ang pasakit ng comment section natin. Boses. Mens, paano naging distraction yung boses? Medyo paano to? Na-curious ako dito. My Day, na-distract ka sa My Day? Siguro may fina-follow ka na di ba? Tapos, nalibang ka ng nalibang sa My Days. Hmm. Okay. Ang ginawa ko nun, boses ng boss. Distractive yun. Hindi yung distraction. Distractive no? Nakasira ng buhay pala. So, yun. Okay. Heartbreak. Dapat daw kapag na broken heart ka, 'di ba? May pinopost tayo diyan eh. Naghahanap tayo ng business partners na broken hearted. Nakita niyo yung post na 'yon? Yung gigil umasenso because success is the best. Sabi nga nila, success is the best revenge. So, yung mga nasaktan ng puso dito, gawin mo sa I Am Worldwide. Di ba? Gamitin mo panakit yung sa magiging successful mo. Joke lang. Ano pa yung iba't ibang mga distraction? Sige daw, type mo sa comment section. Nag-post si Mentor Adrenaline. Ano pa yung iba't ibang mga distractions? Commonly, ano pa? Ito guys, ang laking distraction din ito. Bibigyan ng example. Sino dito yung meron ka naging client tapos inaantay yung respond niya? Sino yung guilty dyan? Type 1. Mens, ang uuwi naman nun, Mentinan, hospital. Parang hindi naman distraction yan. Mens, parang yan, necessity yan. Pag usapang sakit at mens, karamdaman, mens, Then, priority yan. coach, kakauslabas ko lang po na aksidente. Ha? Kalalabas ko lang po sa Talaga ba? na-aksidente po ako Saan? sa Drive? motor po. Saan? Motor? Apo. Di naman nakainom. Typical sa mga na-aksidente, nagmumotor din kasi ako, Mens, bago ako magkakotse. So, typical sa mga ayun. Meron akong kilala, Mens, nag-Christmas. Ay,
Nagkakotse, mens. Ganito. Ayoko ng pangalanan, pero ikukwento ko na lang. Natatawa ako. May kakilala ako. Kaya hindi dapat talaga nagmomotor eh. Nagkakotse siya. Eh yung mga katropa niya, nagmomotor. Umangkas, mens. Tapos uminom. Tapos may kotse na siya. Yung inangkasan niya ng lasing. Nasemplang sila. Pagkakita ko, mens, baldado na siya. Nagpa-process sa office one. Merong, meron ditong, ano, may semento na dito. Ayoko pangalanan, pero totoo. Kaya talaga yung, ano pa yung mga iba't ibang distractions. Oo, buti na lang talaga nagkakotse, no? Ano pa yung iba't ibang distraction? Ayun, yung sample kanina na wala tuloy ako. Yung pag-aantay ng reply from client. Also, ano yan, distraction. Sino dito yung na-frustrate sa downlines pag hindi nagre-reply yung downlines na? Type 3. Yung guilty ka dyan. Ako guilty ako dito nung nag-start. Okay, sige, type 3. Yung meron kang chinat na downline mo, mens, yung nag-send ka ng Zoom link or nag-send ka ng update or nangamusta ka, nag-send ka ng ganito, tapos hindi nagre-reply. Tapos minsan parang sakit sa loob mo. Di ba parang, "Oh." Tapos ano yun, between buong araw, o kaya maka-move on ka after 3 hours, kapag katapos mo ng kumain. Anong nasayang? Yung 3 hours kasi nagkamusta ka ng 9 a.m., 10, 11, 12, nung kumain ka, nakalimutan mo na siya. Doon ka na naka-move on, pero yung 3 hours, nag-aantay ka ng reply niya. Pwede rin distraction yun. So, kailangan pala magaling kang mag-control mens. At kaya ako minsan, pag nag-chat ako, um, I make it sure na genuine, pero kung mag-reply siya o hindi, kailangan naka-hands off ako. Kasi sayang yung ibang pwede ko pang gawin. Kapag nag-antay ako ng reply from client, nag-antay ako ng reply from downlines or uplines, nag-antay ako ng reply from anyone else. Learning, may natutunan kayo? Guys, including din yung upline dun ha. Kasi may mga upline na matagal talaga mag-reply. May mga downlines din na ganun. Huwag nyo nang nating gayahin. Pero for whatever reason, the only thing that you can control is yourself. Ang kaya lang natin kontrolin yung sarili natin. Kung paano ka mag-react, paano mo isipin tong isang bagay na to. Um, Isa pa sa nakakapag-cause ng distractions, meron kang downline na pinupush mo pero ayaw naman. Anong dapat gawin kapag ka ganon? Anong dapat gawin pag ganon? Sabi ni Mentor Ann, dominante. Next. Gigil. Sabi, grabe naman yung bitawan, Mens Roland. Kawawa naman. Pero somehow, um, hindi yung bitawan na masakit or mapanakit ha. Pero ako kasi yung term, paano ba yung term ko kung ako yung lalagay sa sitwasyon? Yun, tabi muna. Siguro yan yung pinaka-S na ano, S na approach. Yung tabi muna saglit. Meron nga ako nakitang post recently na if hindi ka pa willing maging leon, doon ka muna sumama sa mga, parang ganon, doon ka muna sumama sa mga kuneho or doon sa isang mabagal na ano. Parang I want lions. Ganun siya, ganun yung klase ng leadership niya. So, kailangan mong mag-move forward lalo. Kasi possible ang maging distractions mo na pala downline mo. Pwede, no? Pwede rin yung distractions mo, upline mo. Possible din yan sa business natin. Means yung upline ko kasi hindi siya active eh. So hindi na rin ako active. Means yung upline ko kasi wala siya sa ganitong gathering. So hindi rin ako magpupunta. Means kasi yung upline ko um, ayaw niya maglabas ng result. So hindi na din ako. So pwede rin maging distraction. Okay. Yes, both lalo. Focus lang muna sa sarili ang production kung ayaw ng direct mo pagbigay ng time. Yes. So,
Na-share ko yan sa mga champions last time, tama, no? Sa mga champions yun yung pinag-usapan natin, yung how to build. Kaya dapat ang goal mo maging champion. Kasi tinuro ko sa kanila last time, paano mag-build ng empire. And yung first point doon, sabi ko, non-stop direct. Kailangan pa rin talaga ng non-stop direct. So, dito sa business natin, yung pinaka-enemy talaga is yung distraction. And kailangan ma-classify mo siya at kailangan, kung hindi mo siya maalis, ma-minimize mo siya. Ulitin ko ha, kung hindi mo siya maalis, ma-minimize mo siya. Sino dito yung medyo emo? Pwede rin ano? Maging distractions yung emotion kapag hindi na control. Yung tipong you're taking everything personal. Kapag na-reject ka nung kaibigan mo, gusto mo na siyang i-block. Di ba? Parang um, yung pamilya mo na hindi ka sinuportahan, hindi bumili ng barley, gusto mo nang i-block. Hindi eh. Kailangan ang mindset mo, hindi next time order to. Di ba? Hindi lang ito yung time. Pero pagka kailangan niya na, at least sa akin siya bibili. Yung iba naman ang mentality. Kaya how we think, importante eh. Um, nag-present. For example, ako nag-present ha. Ang emotional ganito mag-isip. Sayang yung oras ko, nag-present ako. Yung isa na productive ganito mag-isip. Okay? Parang may ganito kung mas maling nasabi. Parang sumobra ako sa daldal. Ina-assess niya. Kasi in order for you to win in a circumstance, kailangan may natutunan ka. Ulitin ko. In order for you to win sa circumstance, kailangan may natutunan ka. Pag may natutunan ka, hindi ka natalo. So yung iba naman, buti na lang at least nakapag-practice ako. So ganyan dapat mag-isip kapag gusto mo na maging productive kasi nakaka-drain yung pag-iisip ng negative eh. Mm. Learn to say no. Ngayon humahataw, ngayong nagpi-PTP tayo, especially kung nasa ano, kasama ka namin first wave pa, tapos second wave, talagang nag-commit ka na, gusto ko talaga maging successful this wave. Whatever it takes, kailangan makapag-create ako ng leaders, mahanap ko yung core ko. So, dito yung mga goal ganyan, yung magkaroon ng core leaders this year. Pwede bang mag-type 1? Kung yan yung isa sa mga goal mo, you learn to say no. Ang daming distractions. Birthday. Yan. Gala. Hindi, ano yun, client yun nandun. Unless client or talk yun, distraction siya. Okay po. O, learn the law of Dedma. Ito yung ina-apply po namin. And I believe lahat ng top mentors alam tong law na to. Law of Dead or sa ibang term is, tagay mo nga, Dedmatology. Oh, yan. Dedmatology. Anong word yan? O sa atin lang yan. May nakita ka sa FB Reels mo or sa TikTok. Oh, sabi doon, nag-aaway ulit si BBM at si Sara. Question, may correction sa pag-asenso mo? Wala. Deadma muna. Learn the art of Deadma. Kaya siya art, kaya siya law. Kailangan matutunan mo siya kung saan lang productive, kung ano yung munang kailangan mo, dun lang muna attention mo. Kasi even yung mga ganong issues, kaya kanyang i-drag yung emotion mo na buong araw kang drain, hindi ka makakilos kasi na-stress ka, inaaway nila si ganitong idol mo, inaaway nila yung ganitong um, ah ganitong sinusubaybayan mo, ang dami mga bashers, di ba? May basher nga ako recently, munti ko ng patulan eh, pero sabi ko, sayang oras. Di ba? Tsaka kailangan maging mabait, baka mag-pay-in pa dun soon eh. Okay? So, deadma. Okay. Next is laser focus. This PTP, ang target is mag 2 talks per day. Okay. Okay. This PTP, kailangan is minimum 2 talks lang.
huwag ka sanang pumayag na hindi mo to nagagawa everyday. Okay po ba yon? Sino dito yung may incomplete? Type 1 nga, if may incomplete ka for the past 3 weeks. Okay lang, no judgment. Sige, type 1 lang. Masaya lang tayo dito sa buhay natin. Okay, type 1 yung may incomplete sa first month, tapos babawi sa second month. Sige, sino yung mga babawi dito? Yung magpapaapoy, maggigigil palalo. This coming June. Ako, syempre, another set yun eh. Nakaka-excite yan. So, dapat ganun yung mentality natin. And para magawa siya, alisin yung distraction and kailangan may laser focus. Familiar kayo sa laser, di ba? Para for the sake of the bago, ha, na-explain ko to. Familiar kayo sa laser? Ano yung purpose ng laser? Pagka meron kang PPT, di ba, makita kung saan yung tinututok or kung sa akin may arrow, importante siya. Kasi doon lang dapat nakatingin yung mata mo. Hindi siya pwedeng kalat. Okay? Madidistract ka. So, if ang goal mo everyday is two talks, the rest ng activity na hindi maglilid sa two talks, distraction, tawag doon. Okay po? So, yun yung having a laser focus. And the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Ngayong program, ang priority is yung talks, and yung talks maging quality talks, ibig sabihin mapapayin sila. Okay, kahit meron kang on calendar na ay binyag, ay ganito, kailangan mo learn to say no. Unless client mo yun nandun, or unless may talk ka doon, or may nag-deliver ka ng products doon. So, prioritize mo yung priorities mo. Hindi mo dapat i-prioritize yung schedule mo. Naintindihan nyo to? Huwag mong tignan yung schedule mo. Tignan mo yung priorities mo. Ang priority ko, 2 talks per day. Ang priority ko, pay in. Ang priority ko, give me 5. Ang priority ko, Singapore. And then the rest ng yung schedule mo, gagalaw siya depende sa priority mo. Ulitin ko ha, kailangan igalaw mo yung schedule mo sa priority mo. Kasi pag i-base mo lang yung ganap mo sa schedule mo, pwedeng ang nasa schedule mo. Alam niyo po nung nagbarko kami, ganito yun, no? Natuto po akong uminom ng, kailan ba to? 24 na ako nun eh. 24, 23, parang doon na ako nag-start mag-drink kasi may nakasama ako sa barko. Tapos, tawang-tawa kami kasi araw-araw kami umiinom. Natuto parang, wala lang. Kasi siguro first time ko siya na-experience eh. Kasi hindi po talaga, alam niya man. So, nung 23, tas sa barko na yun, araw-araw kami umiinom. Tapos araw-araw may celebration kami. Birthday ng aso, namatay yung kuko, basta lahat yun. Ang dali kasing gumanap ng schedule. Ang daling maghanap ng excuses, ng rasons. Ba't ang dami ng rason? Ng rason. Ang daling maghanap ng rason. So, kailangan, wag mong isipin yung rason, wag mong isipin yung excuses, wag mong pansinin yung schedule. Ang isipin mo lang yung priority. Ano yung priority? Tutoks. Ang priority, pay-ins. Okay po? Ang priority, matuto. Which is speaking of matuto, verbless kasi yung speaker natin nandito na. So, almost done na tayo. And guys, show me your calendar and show your success. And this is a must. Since tayo ay nagbe-business, dapat meron kang kalendaryo. Okay? So, without further ado, pwede bang mag-type 1 lahat ng excited matuto for today? Ako excited na ako ipakilala to. Itong tao na to, grabe. Alam nyo, bago siya mag-produce ng mga downlines niya na Jade, Queen, and King, ginawa niya muna. Kumbaga, kaya maraming magaling na downline tong tao na to kasi magaling siya.
Okay. Bakit sa team niya, sobrang daming executive package kasi ginawa niya muna. And ang blessing ang sobrang blessed natin today kasi first hand mong maririnig sa tao na to kung paano niya ginawa at paano niya tinuro dun sa mga downlines niya na talagang in-apply kung ano yung mga tinuro niya. Excited na po? Sige, type 1 lang lahat ng mga excited matuto. Without further ado, no, ang speaker natin for today, walang iba lang naman kung hindi ang recently added sa mga super core achievers ng buong IM worldwide, one of the youngest, again ha, one of the youngest diamonds, one of the youngest owners ng Corvette Stingray sa buong Pilipinas. Pinakabata to, isa sa mga pinakabata. So let's all welcome the founder of Team Zeus, Mentor Joseph Dave Saligumba. Success in business is built on discipline. Hindi sapat ang motivation. Kailangan ng consistent na action. Hindi kailangan na perfect sa simula. Ang malaga ay tuloy-tuloy ka. Kahit mahirap, kahit hindi mo gusto sa ngayon, para sa malaking resulta bukas. Remember, discipline, consistency, and hard work beats talent when talent doesn't work. Our top 2 is Mentor Joseph Dave Saligumba. Team Zeus Worldwide, mag-ingay! Hindi aksidente na nandito ka sa IM Worldwide. Lahat yan may purpose. Hindi lang tayo basta member. You must here to leave a legacy. Kung gusto mong maging successful, always be committed. Committed ka dapat sa mga goals mo. Committed ka sa ginagawa mo. Kasi kapag committed ka, mga dating mga empleyado, dating OFW, dating mga walang-wala, pero dahil sa ating napakagandang community, ngayon milyonaryo na. Ayan guys, let's all welcome founder of Team Zeus, Mentor Joseph Dave Saligumba. Palakpakan naman tayo and welcome natin Mentor Dave. amazing morning everyone. Hello, hello. Ayan, ang dami natin. We have 50,000 participants. Ayan, we just came from the office. Sino dito nanood ng training? Okay, wala nanood ng training. Hindi na natin nagte-training ang mga team natin. So, tayong trainer ngayon sa office and right now, diretso tayo ngayon dito sa atin. No? So, fresh na fresh yung ating, yung ating excitement galing sa training and gusto ko nang ituloy-tuloy. No, para sa inyo, sino dito excited na matuto? Okay, sige, let's get our PowerPoint. Ganda tong topic natin ngayon. Sabi nga ni Mentor RJ, kung ikaw gusto mo magkaroon ng higher pay-in, kung gusto mo magkaroon ng malalaki at mga matataas na packages sa team mo, ito dapat mong pakinggan. So kung ikaw, feeling mo inaantok ka na ngayon, no, it's time to wake up. Okay? Ito na yung time mo para magising kasi ito, gagamitin mo tong topic na to, lalong-lalo na sa pagbibuild mo sa business. Okay, so sa mga hindi ako nakilala, I'm Joseph Dave Saligumba and I'm one of the diamond here in IM Worldwide at ang topic natin ngayon is how to upsell. Okay, so itong maganda tong topic na to kaya pakinggan mong mabuti, magagamit mo to kasi I know ang dami mong mga taong nakausap, ang daming mga for follow up mo at ito pag to na-apply mo, susunod na mga pay-in mo in the next few days, puro Jade pay-in na. Gusto mo ng gano'n, no? Puro Jade pay-in na natin. Ngayon, okay, let's go. So, ano ba pag sinabi nating upselling? Okay, upselling, simple lang. Upselling is a sales technique
where you encourage a customer to purchase more expensive, di ba? So nagkasundo na kayo, sabi niya, okay, copper lang ako, gusto ko lang maging user. O kaya naman sabi ng client mo, gusto ko lang bumili. Okay? Pero after this topic na to, you will encourage them to purchase more, mag-upgrade, mag-avail ng mas mataas na package, no? So ang goal nito is to increase your sale, no? So tumaas din yung dumami rin yung mas nako-close deal mo. Okay? Into a higher tier. Okay? Kasi napansin natin, ang dami natin na kinakausap, pero madalas copper, okay naman silver, no? So okay lang din 'yon. Wala naman tayong wala naman tayong concern doon, pero may tataas ka pa lalo na pag inaral mo lalo tong topic natin. Okay? So ngayon, these are tips, no? I already created 5 tips na magagamit mo para matutunan mo ang pag-upsell. Okay? Number 1, show the value difference. Okay? So dito, no, ipapakita mo yung difference ng bawat package. Ngayon, ikaw, ang tanong, alam mo ba? No? Ang tanong, alam mo ba? Okay? Kasi alam mo, bago tayo mag-proceed dito sa number 1, no? Kung ikaw, naintindihan mo yung value ng ating package, okay lang ba i-type mo sa ating comment section yung package mo ngayon? Sige, yan. Type mo sa ating comment section. Ano ba yung package mo? Silver ka ba? Gold ka ba? Platinum? Jade? No? Ano ba yung package mo ngayon? Gold. No? Gold. Sige, yung iba. Sige. Sige, keep on chatting, no? Para at least makita natin, ma-assess natin, no? Gold, silver to gold, rank up to gold. Okay, platinum. Okay. Okay. Sige, jade. Okay. So, at least, no? Yung iba hindi nagta-type. Okay. So, nakita ko naman, no, may mga jade, okay, na nandito. However, meron pang gold, may platinum, may iba naman silver pa. The number 1, no? Dapat ikaw mismo nakikita na mag-avail ng mas mataas kasi ikaw mismo naka-higher package ka. So ngayon, itong number 1 na to, show the value difference, dapat ikaw mismo muna makaintindi. No? So pag naintindihan mo yan, kahit ikaw baka bukas mag-upgrade ka na ng Jade. No? So dapat mong maipaintindi rin sa client mo, number 1 is the highlight of the benefits of the higher package. No? Ano ba yung mga highlights na yon? Ano ba yung differences na yon? Alam naman natin na pag mas mataas yung package, mas maraming way to earn. Okay? Alam mo ba yon? No, alam mo ba? Sige nga, type mo nga kung ano. Alam mo, yes or no. Yes or no lang. Let's be honest para at least alam ng mentor mo. No? Alam mo ba na kapag hindi higher yung package mo at maraming packages na hindi or maraming ways to earn na hindi mo na-unlock dahil mababa ang package mo? Alam mo ba yon? O okay, o yan, last, yes, at least alam ng lahat, no? Hindi po kasi, yes, lagi natin sinasabi, yes, we have 13 ways to earn, pero hindi lahat yon ma-avail ng lahat kapag hindi ka higher packages, okay? So, yun, no? So, alam mo na, number 2, bigger discounts, extra bonuses, no? Ang dami niyan, no? So, dapat alam mo yung differences ng bawat isa't isang package. Number 2, compare what they get in the lower versus the higher package. Ito na yung tinatawag nating apple-to-apple comparison, no? Or eye-to-eye comparison. Dapat nandun ka, no? Meron kang ganung pwedeng ma-explain sa kanya, no? Pag kukuha siya ng maliit versus kukuha siya ng malaki, magkano ilalabas versus magkano makukuha. Ilan yung products na makukuha, ilan yung money back bonus, yan yung apple-to-apple comparison. Dapat alam mo kung paano i-explain sa kanila. Okay, number 3. Okay, use testimonials from people who upgraded and saw better result. So this meeting na to is for us to know everyone, kung sino yung mga kasamahan natin dito. And kanina, di ba, yung mga napakinggan natin, yung mga sharing nila, paano nila ginawa, listen attentively kasi yun ang magagamit mo din to upsell your client.
Kasi mayroon kang makukwento, alam mo ba, Mr. Prospect, Mr. Client, na dito sila naka-silver, naka-refer sila ng jade. Ang nangyari, hindi nila nakuha yung most benefit. No? So, because of these testimonies, may encourage mo sila na mag-avail ng mas mataas na package. Okay, understood, no? Value differences. Okay, next natin, number 2. Let's proceed to scarcity and urgency. Okay, so dito, no, mag-create ka ng scarcity para mas mag-avail siya ng mas mataas. And how? Okay, number 1, no? Sabi dito, add more. Offer limited time promos. Okay? So yeah, meron tayo, no, na binibigay si I Am Worldwide na 50% na free packages or free products pag nag-avail ka ng Jade package. Now, ang question, ikaw, anong pwede mong maibigay? Tandaan mo, nagne-negosyo ka, no? Ang company ang generous, namimigay na siya, no? So ikaw, create as well, no? Pwede ka mag-create. Ano yung pwede mong ibigay? Pwede ka magpa-free shipping. Alam mo, Mr. Prospect, pag nag-avail ka ngayon, bibigyan kita ng free shipping hanggang Sabado o kaya naman hanggang Lunes. Okay? Kasi Sabado pa lang ngayon, di ba? Offer limited time promos. Make sure meron kang time frame para sa kanya, no? Ito, Mr. Prospect, sa'yo ko lang to gagawin. If ngayon ka mag-a-avail, no? Ano ko na, bigyan na kita ng 50% discount. O kaya naman, bigyan kita ng tarpaulin. Bigyan kita ng ganito, bigyan kita ng ganito, bigyan kita ng ganito for this limited time only. So add more. Yan yung nakakapag-create. Yes, meron tayong one account policy na nagki-create ng sense of urgency, pero it will be additional, no? Kapag ikaw din nagbigay. Okay? So tandaan mo ha, lagi mong tandaan, ano ka tawag diyan, maging generous ka. Tandaan mo minsan kasi, no, ang tao mas gusto nila yung free kaysa sa actual nila makukuha. Naalala mo ba nung nag-shopping ka, nag-check out ka, namili ka, tapos nagkaroon ng freebies, mas excited ka pang buksan yung freebies kaysa sa actual na binili mo. Kasi alam mo, yung actual na binili mo, yun yung pera mo. Pero yung freebies, kung gaano ka generous, yung shop na pinagbilhan mo. And ganun din ang client. Okay? Number 2, exclusivity. Mention exclusive perks only available for higher package only. Okay. So ano yung mga exclusive perks, no? Yun na yun. 50,000 worth of product na free, 'di ba? Ano pa, 'di ba? Marami, 'di ba? May mga incentive tayo na hindi available sa copper, sa silver, sa bronze, no? Yung iba nasa mga higher. So kailangan alamin mo 'yon, yung mga exclusive na available lang pag higher package. Okay? Next. Now or never, no? Show how upgrading now prevent missing out on potential income, no? So ngayon, either ngayon siya or next time siya mag-upgrade, either way mag-upgrade din naman siya. So explain mong mabuti ano yung mawawala sa kanya habang tumatagal, na natatagalan siya mag-upgrade or matagal siya mag-decide para mag-join, no? So ngayon, ano yung pwede mong paintindi sa kanya? Number 1, one account policy. 'Di ba? Paintindi mo mabuti 'yon. Ikaw, kabisado mo ba ang one account policy? Kaya mo ba siyang iintindihin at ipaintindi sa kanila, no? Isang simple way lang, no? Example na lang. Alam mo ba yung simpleng one account policy? It cost 33 million or meron nga tayong mentor dito, 42 million ang waiting points niya just because of the one account policy. Dahil lang nauna siya, 'di ba? So that's now or never, no? It's up to you paano mo 'yun ibagsak sa client mo. Paano mo ipaintindi 'yun sa kanya, okay? So, scarcity and sense of urgency. Okay. Number 3. Ito na. Benefits. No? Focus on long-term benefit. Okay. Number 1. Explain how a higher package lead to a bigger commission and faster ROI. So, ngayon, ito na yon, no? Kasi alam naman natin, no? Pagka nag-join yan, gagawin yan yung business. So, ngayon, paano mo ipapaintindi sa kanya na mas maraming tao ang kakailanganin niya para mag-ROI siya kapag mababang package, no? Example na lang, no, if you want to earn 300,000, okay? Ilang silver ang kailangan mo para ka kumita ng 300,000? Sige nga, type mo sa ating comment section, no? Para at least gumagana yung utak niyo ngayon pa lang, no? Sige. If you want to earn 300,000, ilang silver ang kailangan mo para ka mag-give me 5 multiple times at kumita ng 300,000. $60, no? 60 ang bilis ni Mentor Roland.
60, yes, you need 60 jade. You need 60 silvers para magkaroon ka ng 300,000 pesos. Imagine mo kung ikaw ay jade, 4 na tao lang. Anong gusto mo? 60 or 4? 'Di ba? 60 or 4? 'Di ba? Syempre gugustuhin natin 4 lang, no? So that's how you can explain, no, na it will be faster for the client to have their ROI kapag ka mas mataas yung package niya rather than mababa. Okay? O lalo na pagka gusto niya kumita ng milyon. Ang tanong, Mr. Prospect, gusto mong kumita ng milyon, ilang silver ang kailangan mo? Kung sa 300,000, 60, okay, ilan yon? 6, 12, 180, 200, 300 silver para ka magkaroon ng 1 million. Pero kapag ikaw ay naka-jade, ilan lang? 12? No? O kaya naman 15 or 16? Sobrang liit. Compare mo sa 300. So that's the benefit. Focus on long-term benefit. Next natin, show that serious earners invest in bigger package to maximize results or maximize return, no? Ito ipakita mo. Kung gusto ng client mo na kumita ng malaki, no, pakita mo yung mga mentors, no, na mga naka-jade. Wala naman kasing mga top earner, naka-silver pa rin hanggang ngayon. Tandaan mo, hindi ka papasok sa top 40, no? Kung yun ang goal mo, gusto mo makapasok sa top 40, hindi ka makakapasok doon kapag hindi ka silver. Kasi bakit nga? Una, limited yung income mo. So it means income mo pa lang hindi napapasok kasi maliit yung package mo. Okay? So ngayon, etong number 2 na to, no? Show that serious earners, yun na. Okay? Mas malaki yung pwedeng kitain nila at mabilis ang pagkita kasi nga mas mataas yung package. Number 3, use logic. You're already putting in effort, why not earn more? 'Di ba? So ngayon, ganun din naman Mag-i-invite ka rin naman Ang tanong na lang, Mr. Prospect, ano gusto mo? 300,000 or 24,000? 300,000 or 60,000? Same lang din ang ginawa mo. Nag-invite ka ng 4, nag-invite ka ng 4. No? Pero dahil ang package mo ay silver or ang package mo ay gold, 60 lang. Pero dahil ang package mo ang inavail mo ay jade, 300,000. See? Same effort, nag-invite ka ng 4, nag-invite ka rin ng 4, pero magkaiba ng returns based sa package mo. Okay? So, yun yung kailangan mo may paintindi sa kanya. Next natin. O, ito na, no? Offer a step-by-step plan. Okay? So, ngayon, ito na ngayon para hindi na siya makawala. Okay? Number 1, if they hesitate due to a budget, suggest an upgrade strategy. Okay, so ano ba yung mga upgrade strategy natin, 'di ba? Pwede kang mag-upgrade. Yes. Okay? Based dun sa budget. Pero number 1, assess mo agad. Bakit ba siya limited sa budget? O kaya naman help them, 'di ba, na mag-isip kung saan makakakuha, no? So yun yung number 1. Pero isa rin dito na pwede kong mabigay na tips, no, if they hesitate due to the budget, no, pwede mo silang planuhan na okay, after nito, mag-upgrade tayo sa next package, and then next package na naman, no? So at least now-open na siya. Okay, pwede pala mag-upgrade. Pero hindi yan yung end goal kasi 1 to 5 yan. Number 2, look for potential buyers ahead of time, no? So ngayon, pwede mo siyang tulungan. Tingin mo ba if ever na magjo-join ka at ito yung in-avail mong package, sino kaya mga bebentahan mo? No? O sige, pwede ka na agad na kumuha ng mga orders nila. Okay? Kunin mo na agad yung pambili nila. Okay? Pero ito po, no, very risky to. Okay? Depende sa iyo, ha? Do this in your own risk. Bakit? Ang potential sa number 2, no, pwedeng ma-experience niya yung rejection based sa personality niya. No? Kasi kapag ginawa niya yung number 2 at kilala mo siya, no, na itong tao na to, hindi siya ganun ka people person. Baka pagka nag-start siya na mag-potential buyer, na-reject siya, baka hindi na siya mag-join. Okay? So may risk din to. Kaya ngayon, itong risk number 2 na to, do it on your risk capacity. Okay? Pero pagka yung client mo naman ay talagang ma-PR or ma-people person, no? Alam mo, kagaya nan, isang example nito si Mentor Santi, no? Si Mentor Santi, 2 weeks pa lang, naku, ang dami na, hindi pa nga dumarating yung package niya. Ang dami niya ng buyer. Kaya nag-decide siya mag-jade. Okay? Kasi ang dami niya ng buyer. Doon pala sa package niya initial, ubus na, plus ang dami pang gusto. So, yun yung nangyari sa kanya. Pero as I said, no, case-to-case basis. Okay?
Kasi baka yung yung leader mo or yung soon to be leader mo, ma-experience niya yung first rejection, ay, ang hirap pala ibenta, walang gustong bumili. Baka hindi na mag-join. Okay? Case to case. Number 3, offer a financing or installment plan if possible. So ano itong mga to? Ito na yung ito na yung mga credit card, ito na yung mga lalo na sa mga client mo talaga na kahit anong gawin hindi makaipon, pwede ko yung ikaw yung kumuha para sa kanya pero wag mong ibubulsa. Ipasok mo na diretso sa company para hindi mo na magagalaw yung pera. Okay? Number 4, teach them how to quickly earn back their investment. Dito, bibigyan mo na agad siya ng plano. No? Isa sa mga plano, hindi pa siya nag-join pero binibigyan mo na siya ng idea. Ito po, Mr. Prospect, pag sumali ka ngayon, ang plano ko sa'yo, magkakandak agad tayo ng business presentation dyan. Ang plano natin sa'yo, pupuntahan kita dyan. Ang plano ko sa'yo, mag-jade for you kagad in 1 week. No? Sino ba yung mga potential mo na mag-jade? No? So yun pa lang, pinaplanuhan mo na. Kaya ngayon, pagka kinausap mo siya, hindi na siya hesitant kasi nga, bago mo pa siya i-close deal, buo na yung mind niya at nafe-feel niya na madali lang kasi meron na siyang person in mind based dito sa step-by-step plan. Number 5, show them the vision. Ito na, pakitaan mo na agad, no? O, pakitaan mo na agad ng ito po, no? Lalo na kung ikaw nakinig ka ng training ko kanina, mapapakita mo tong vision na to eh. Kaso hindi ka nakinig ng training ko kanina. so yun, no, di ba? Kulang ka dito to show your vision. Pero ito, pakita mo, no, na ang liit lang ng ilalabas niya, compare mo sa babalik. No, lalo na sa IAM, ang dami ng testimony, no? Hindi mo na kailangan mag-invento. Ang kailangan mo na lang, i-gather mo yung testimony na yon, ipakita mo sa kanila, no? O kaya naman, pwede kang ask ng mga mentors para ipakita sa kanila, lalo na kapag bago ka pa, ikaw, limited pa lang yung vision mo, hanap ka ng mentor. Lalo na pag ay mentor nakita mo is resultado na talaga, ang bilis nito. Okay? Number 4, offer a step-by-step plan. Okay? Next natin, no? Last na, no? Number 5, ang bilis lang, no? Kasi 15 minutes lang itong topic natin. Okay, number 5 natin, no? Leverage social proof and authority. Okay, number 1, no? Share success story from those who upgraded and make more money. Okay, sinabi ko na to kanina, no? Pakita mo na yung mga tao na ngayon, no, na lalaki na ng kinikita dahil matataas yung package nila, which is very impossible, lalo na pag mababa yung package mo. Maybe yes, pero it will take you some time. Matagal. Okay, pero pag ikaw mataas, it will be a shortcut for you. Okay? Next natin, if possible, have a mentor or leader, personally encourage them. Okay, so marami sa atin, no, na PPTP, sinusolo nila yung client nila. Okay, that's good. It will be a good practice for you. Gagaling ka dyan. Pero kung gusto mo ng pay-in, gusto mo ng sales, tawag ka ng mentor mo. Huwag mo suluhin. No? Apply ulit natin yung ABC rule. Tandaan mo, yung mentor mo, resultado na yan. Kaya niya na mag-handle. Ang dami na niyang kinausap na client. Very experienced na yan with regards sa negotiation, sa deals. No? Kaya ngayon, tawagan mo. Isama mo, no, sa conversations. Okay, next, increase credibility and authority, stronger persuasion through social proof, no? Increase credibility muna tayo and authority. So how we can do that? Yung mga social proof, very important, no? Nag-upload ka. Okay? Dapat nag-upload ka talaga na kung gaano kaganda yung negosyo natin. Okay? Kasi yung mga ganyan, yung mga social proof na ina-upload mo ngayon, it will go on their subconscious mind na yung company talagang all out. Yung company talagang the best, no? Kaya yung pera mo na ilalabas talagang value for money, no? Talagang sulit na sulit, okay? Because it will provide you higher conversion rate, no? Faster team growth, higher earning, better handling doubts, hesitation, and avoid familiarity. Okay? So ang dami, no? Ang daming impact sa client kapag ikaw ay madalas nag-a-upload, no? Lalo na ngayon, no, si IAM Worldwide, we just have our Song Joong Ki, 'di ba? Oh, that's a big credibility, 'di ba? Yung 198 mo ang kapalit, ang ambassador si Song Joong Ki na pumunta sa Pilipinas, 'di ba? Yun na agad, sobrang laking impact na 'yon, 'di ba? Yung pag-upload mo ng mga ambassadors natin, yung pag-upload mo ng mga testimonies, no, it's a big na 'yon, credibility na
yung 198 nila kahit saang ospital nila dalhin, hindi sasapat kapag ganun yung nararamdaman nila. Pero dahil sa mga social proof na pinapakita mo, yan na yun, nagsusold out na sila. Another way of social proof is yung mga package. No? Sabi mo, di ba, may mga maraming nagjo-join dyan, i-upload mo. Ipakita mo sa social media kung gaano karami nagiging kliyente mo. Ipakita mo sa social media kung gaano karami ang binebentahan mo ng products. No? Yung mga talks mo, ipakita mo. Kasi bakit? No? Subconsciously pumapasok yun sa kanila at ngayon yun yung nag-create ng sense of urgency sa kanila. Alam mo, gamitin nun pag close deal kapag sinishare mo yung deal mo, no? Tapos maya't maya nakikita yung uploads, ang daming sumasali, no? Maybe hindi sila mag-join right away, pero pag nag-join man sila, they will choose the higher package kasi nakikita nila sa wall mo, wow, si Mentor Salvacion, ang daming kinakausap maya't maya. Wow, si Mentor Imelda, ang daming binibenta, ang daming nabebentahan. Every 1 hour parang nag-upload ng selling niya, no? It creates sense of urgency for them na gusto ko na mag-join doon sa kanya. Naalala ko yung I Am Worldwide na in-offer niya, talagang effective talaga. And by that, 'di ba? Tumataas yung conversion factor mo. Mas marami kang nako-close deal because of that, no? So sa umpisa wala muna yung resulta. Okay? But don't lose hope. Ganun po ang social media. It doesn't mean na nag-post ka ngayon, you're expecting na may mag-inquire bukas. Hindi, no? You are advertising. Every time na nagpo-post ka, nag-upload ka sa social media mo, you are branding, you are advertising, no? Tandaan mo, 'di ba? Yun ngang Coca-Cola, imagine mo, 100 years na, pero until now nag-advertise pa din. So yung advertising na yon, it doesn't signify that they want sales. Pero yun ay nag-i-indicate na gusto nila yung pangalan nila tumatak pa rin sa tao kahit hanggang ngayon. No, maybe walang nagla-like sa post mo pero it's okay. Keep on posting, no? Kasi hindi naman sales ang habol mo dun eh. Hindi naman likes ang habol mo dun. Ang habol mo kung bakit ka nagpo-post is to build your credibility, your social proof, sa mga sa mga watchers mo. Okay? Hindi man sila nagla-like, it's okay. Kasi natatandaan kanilang natatandaan at naaalala kanilang na naaalala. Okay? So yan po, no? Next, ito na, bonus to. Okay, bonus to. Gusto mo ng higher package? Ito, ultimate bonus, change your market, no? Change your market. Type mo sa ating comment section. Change your market, no? Yan, change your market. Simple lang. Gusto mo na mas matataas, baka nangingisda ka sa maling ilog. Gusto mo malalaking huli? Baka nangingisda ka sa mga maliliit na ilog. Marami dyan, no? Push ka ng push sa client mo. Yung client mo pala, housewife, no? Umaasa lang sa asawa. Tapos, may 3 anak na sinusuportahan, di ba? O wala talagang pang-join niya. Kahit gaano niya pa kagustong mag-jade, wala yan, di ba? O, yung client mo, tricycle driver, o kaya naman bus driver, o kaya naman, habal-habal, yeah. Wala tayong pinipili, pero we are talking here is upselling. We are talking here about higher package. At sino ba ang may capacity to have higher package? Okay? It's a matter of changing your market. Ngayon, bigyan kita ng story to end this topic. Okay? So ngayon, merong isang bata, okay? Merong isang bata na naglalaro siya sa gilid ng beach. Okay? So sa gilid ng beach, nakakita siya ngayon ng magandang bato. Okay? So itong magandang bato na to, excited siya. Dinala niya ngayon sa papa niya. Sabi niya, "Papa, ang ganda nitong bato na nakita ko. Magkano ba to? Magkano kaya ito?" Ha? So ngayon, sabi ng papa niya, "Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magkano yan. Ganito, dalhin mo ito sa merkado." Ano yung Tagalog sa merkado, no? Sa market. No, dalhin mo to sa market. Kapag may nagtanong kung magkano yan, ang gagawin mo lang, ganito. Okay? So, ganito ka nga, ganito. Yan. Para makita natin. Peace. So, ngayon, dala-dala niya yung bato na yon, no? May nagtanong sa kanya, no? Isang ale, sabi niya, "Boy, ang ganda naman ng bato mo. Magkano ba yan gusto mong bilhin?" Sabi niya, yan. Okay? So, alam mo, sabi nung ale, 2 pesos. Sige, bilhin ko na. Ang sabi ng bata, hindi po. No? So, dinala niya nga ulit yung bato sa bahay nila. Sabi niya, "Papa, yung value pala ng bato na to, 2 pesos lang pala." Alam mo, sabi ng papa niya, "Anak, dalhin mo to sa mall." So ngayon,
si bata, dinala niya ngayon sa mall, no? Nakaganyan siya, nakatayo siya sa gilid ng mall. Ngayon, nakita ng mga tao, merong isang lalaki lumapit sa kanya. Sabi niya, "Iho, ang ganda naman ng bato mo. Magkano ba yan?" Ang ginawa niya, yan, di ba? Nag-peace sign lang siya, no? Sabi nung mama, no? "Okay, 20 pesos yung bato mo, bilhin ko na yan." Okay, alam mo, sabi ng bata, "Hindi po." Dinala niya ngayon yung bato sa kanila. Ngayon, sabi niya sa papa niya, "Papa, 20 pesos lang pala halaga ng bato na to." Oh, alam mo, sabi nung papa niya, "Anak, ganito, yung bato na yan, dalhin mo ngayon yan sa museum." So pumunta siya sa museum, nakatayo siya doon, dala-dala niya yung bato, no? Ang daming lumalapit sa kanya. Merong isang mayamang negosyante lumapit sa kanya, tinanong siya, "Iho, ang ganda naman yung bato mo na yan, magkano ba yan?" Alam mo, gumanon siya. Okay? Alam mo, sabi nung mayamang negosyante, 2 million yung halagang bato na yan, bilhin ko na yan. Alam mo, sabi ng bata, "Hindi po." No? So ngayon, dinala niya ngayon yung bato sa bahay nila. Sabi niya sa papa niya, "Papa, grabe, excited ako. 2 million pala yung bato na to." No? Ngayon, alam sabi ng papa niya, "Okay, ganito, yung bato mo na yan, dalhin mo sa isang precious art collector or precious stone collector." No, dala-dala niya ngayon yung bato. Pumunta siya doon, pinakita niya yung bato niya, na nagulat yung precious stone collector. Alam mo, sabi niya, "Magkano mo binibenta to?" Sabi ng bata, ayan, okay, na ganyan lang siya. Alam mo, sabi, 20 million ang halaga ng bato na to. Bilhin ko na. No? So ngayon, ano yung moral ng story? Okay? Nagbago po ba yung bato? Hindi, nagbago yung bato. No? Same pa rin yung bato na dinala sa market, same pa rin yung dinala sa mall, same pa rin yung bato na dinala sa museum, at same yung bato na dinala sa precious stone collector. So ano yung nagbago? No? Yung places, kung saan siya. Maybe sa mga sa mga kaibigan mo ngayon, ang taas ng gold package para sa kanila, pero try to find a market. Alam mo, makikita mo yung gold, maliit lang na value yun sa kanila, no? Maybe sa mga kaibigan mo, kahit anong offer mo, yung jade, talagang hindi sila kumakagat. Try to find a market na magiging madali lang sa kanila yung jade, no? So yung market is everywhere. Nandyan lang yan. It's up to you kung paano ka mamimili. Remember, no? Ang isang ano lang natin, bakit yung iba na mga members ni I Am Worldwide nakakapagpa-jade? Bakit ako hindi? Pareho lang naman kami ng ino-offer. Pareho lang naman kami ng products. Pareho lang naman kami ng compensation plan. Pero bakit sa kanila may nag-jade, sa akin wala? It's because of your market. Try to change your market and you will have more and upgraded packages. So yun lang po, no? Hopefully may natutunan kayo ngayon. Congratulations na agad. Apply natin yung training natin ngayon. Yan, pasalamatan naman natin, Mentor Dave Saligumba. Marami ba tayo natutunan? Type 1? Marami ka natutunan. Oh, so picture tayo, open camera tayong lahat, and make sure na yung natutunan mo dito ipasa mo rin sa mga leaders mo, no? Para hindi lang ikaw yung natuto, and at the same time, make sure na may apply mo to. Especially yung first na, nga, no? Kailangan pala talaga mapakita ang differences. And from time to time, meron tayong mga sisend sa GC natin na mga files na nakita niyo yung file na sinend ko, yung picture na difference between silver, gold, platinum, jade. Nakita niyo yon? So, make use of that picture kasi mapapakita mo talaga, ito may give me 5, ito may just for you. So, make sure, make use of that. Meron pa kaming kine-create naman yung lost kapag maliit yung package. Okay? So, picture muna tayo mga meds and later tayo mag-pray. Okay. Be sign, everyone. Screenshot lang ako, ha? Okay. Be sign. 1, 2, and 3. Okay, tayo naman. Gallery. Balisin ko lang sa spotlight. Gallery view. First page. 1, 2, and 3. Okay, second page. And then third page. Okay, thank you so much everyone for attending today training. So next meeting is June 7. Ano ulit meron? We will have our Ignite and it's open for all limitless members. Again, open po ito for all limitless members. Invite mo yung kahit mga users mo. Malay mo, doon sila ma-inspire.
Doon din tayo mag-raffle ng 15,000, 10,000, and dalawang 5,000 pesos. And be excited kasi opening din siya ng ng June. Okay? Congratulations in advance. And para dun sa mga hindi pa nakapag-maintain sa month of May, na gusto pang mag-maintain sa mga habol, so you can message IBC Bataan, and I would recommend na dun tayo lahat mag-process as support din sa ating IBC. Okay, congratulations mga mens. Can I ask Mentor ito lang, Mentor Clayton to lead us in prayer. Okay? Ayan, thank you po Coach RJ. So, guys, close natin yung meeting natin, yung training natin sa prayer, no? Let us bow our heads po. Lord, thank you for this day po. Maraming salamat po, Lord. Nagkaroon na naman po kami ng gantong opportunity para makapag-training po. Thank you po sa life ni Coach RJ and ni Coach Dave po. Maraming salamat po sa wisdom nila, sa knowledge na patuloy po nila sinishare sa amin, Lord. Lord, continue to guide us in doing this business, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa na nandito sa training na to, pati na rin po yung wala sa mga training, Panginoon. And Lord, we glorify you, Lord. We thank you for all the blessings and challenges na binibigay sa amin, Panginoon. Alam po namin na lahat ng ito ay may purpose. We glorify you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen.